Pero panganib din mo, yung pangalawang unggoy, nakaupo rin sa sanga. Tapos, wow, ang sarap ng simoy ng hangin. Hayahay! Maganda on the block ang lahat ng pundo ng departamento. Hayahay! Patuloy pong hayahay. Hangin. Sarap, malamig. Hanggang sa unggoy. Sa sarap ng hangin kita naidlip ang unggoy. Nakatulog. At dahil sa kanyang pagkatulog, ako po, bumagsak na tumba. Nahulog ang unggoy, mga kapatid. Kaya medyo mas matanganib ang test of prosperity kaysa sa test of adversity. Mapanganib. Pero with God's blessing upon us, meron tayong salita ng Diyos para tayo ay magiging maingat, mga kapatid. Hallelujah! Ang pangatlo pong test ay ang test of maturity. Kung minsan, dahil mas pinagpala yung ating katabing church, tayo po ay sumasama ang loob. Mukhang mas malapit siya kay Presbyter. Mukhang mas malapit siya sa headquarters. Mukhang mas malapit siya sa kay Kanon, kay ganyan. Would you allow me to bring Philippines chapter 2? Philippines chapter 2. Open your Bibles in Philippines chapter 2. Speaking of maturity. Okay. Ito po ang nasusulat sa Philippines chapter 2. If there therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. Apostle Paul is telling the Philippine church, be like-minded. Ano pa pong sabi? Having the same love, being of one accord, of one mind. Notice verses 3 and 4. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ating ariing mas magaling ang ating kapatid kaysa sa ating sarili. That requires maturity. To esteem your brother better than you requires maturity in the spirit. Bakit? Sino ba siya? Mas gulang ako sa kanyang ministry. Mga kapatid, ang ganyang attitude hindi magbubunga ng pagpatuloy na buhos ng blessing ng Diyos sa buhay ng kanyang ministry.
po ang sabi ito, mga kapatid? But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man in his own things, but every man also on the things of others. And then take a look at the next verse, the next verses. Let this mind, the mind that esteems other than better than yourself, the mind that look not only on yourselves. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Instead ng ginawa niya, He made Himself of no reputation. Hindi, Pastor. Inaalagaan, iniingatan ko lamang ang aking reputasyon. Sinabi ni Watchman Nee sa kanyang book, Spiritual Authority. If you are a delegated authority from God, you don't have to defend yourself. God will defend you. Look at Moses. Si Abiram, si Korah, si Dathan, nagrebel laban kay Moises. Si Moises ay lang, okay, sabi ni Moises, haharap tayo sa tabernakulo. Ang Diyos ang magpapatotoo. Ang Diyos ang siyang magpapakita kung sino ang sa Kanya. Hindi siya nagdepensa. Hindi niya pinagtanggol natin sa sarili. Hinayahan niya ang Diyos ang kumilos. He made Himself of no reputation. The Lord Jesus made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant. Be willing to serve instead. Kung minsan kasi, mamimili tayo ng ating paglilingkuran. Kasi, mukhang hindi ito kakampi. Hindi paglilingkuran. Meron po kasi, ito kayong election time ng ating bansa. Maraming beses na sa ating sa inyong paglilibot sa Pilipinas, kung mayroong mga barangay na baku-bako ang kalsada, hindi buo yung kalsada, chances are, kalaban ng mayor o kalaban ng barangay ang mga taga roon. Kaya hindi binibigyan ng budget ang kanilang kalsada para matapos. Mga kapatid, of course, meron tayong mga personal preferences, pero let us follow the Lord Jesus Christ. He made Himself of no reputation. He was willing to serve everybody. He was willing to serve. Maturity. The test of maturity. I pray for every Filipino minister, maging sa Pilipinas o sa labas ng bansa, magiging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi masusumbungan sa atin ang lust of the flesh. Hindi masusumbungan sa atin ang lust of the eyes. Hindi masusumbungan sa atin ang pride of life. Kung hindi, masusumbungan sa atin ang pagiging katulad. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. There is an interesting verse in John chapter 14, verse 30. Please put that in the monitor. John 14:30. Ito po ang statement ng ating Panginoong Hesus. Hereafter I will not talk much with you. This is the last week of His stay sa mundong ito. For the prince of this world cometh.
and have nothing in me. Mga kapatid, sa tuwing mababasa ko ang talatang yan, hinahamon ako ng ating Panginoon. Sabi niya, the prince cometh, the prince of this world cometh. Maghahanap siya ng kahinaan sa akin. Hahanapan niya ako ng pride of life. Hahanapan niya ako ng lust of the flesh. Hahanapan niya ako ng lust of the eyes. Kaya sabi ng Panginoon, He has nothing. He has nothing to find in me. Oh, that we can say with our Master, Lord Jesus, let that mind be also in me. Let me be found the way you are, na kahit anumang hahanapin ng kaaway, wala siyang makikitang lust of the flesh na mapaggamit niya para ibagsak tayo. Wala siyang makikitang lust of the eyes na pwede niyang kasangkapalan para tayo siraan. O wala siyang makikitang pride of life na kanyang pwedeng palakasin para tayo'y kusang babagsak dahil pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Can we say with the Lord Jesus Christ, Lord, let it be that when the enemy comes, he also will find nothing in me. Dahil mismo si Haring David nagsasabi, 66:18 ng Book of Psalms, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Pwede ho bang ating bigyan ng Holy Ghost ng pagkakataon na i-level up ang ating spiritual walk with Him? Pwede ba natin bigyang laya ang Holy Ghost ng pagkakataon sa ating buhay na i-level up niya tayo sa ating lakad, sa pagsunod natin sa Kanyang direksyon, sa Kanyang buhay, sa Kanyang kalooban, mga kapatid? And let us come to the last test that we will present, the test of loyalty. The Lord said to Peter, si Pedro po, pagkatapos nung sila ay nagkita ng Panginoon nakita ang Panginoon doon sa kwarto, pumasok ang Panginoon na may sarado pinto, sarado bintana, pero biglang nagpakita ang Panginoon ng kalagitnaan at nirebuke si Tomas, Tomas, halika dito. Pagkatapos po noon si Pedro, bumalik sa Galilee. Ang layo po ng Jerusalem, papuntang Galilee, mga kapatid. Kumbaga parang Metro Manila, papuntang Tarlac. Dahil may isang probinsya ng Samaria ang nadaanan bago makarating sa Galilee, sa norte. Pumunta roon, mga kapatid. Sabi ni Pedro, I go fishing. Sagot naman ng kanyang mga kasamaan, yes, we will go with you, Peter. Hanggang sa wala nakuha kahit isang St. Peter's fish or tilapia. Wala nakuha kahit isa. May sumigaw doon sa dalampasigan, ihagis mo ang iyong lambat sa bandang kanan. At nung sinunod nila, aba, mga kapatid, kahit daming isda ang kanilang nakuha. Pagdating na sa dalampasigan, merong inihaw na roon at meron ng pagkain, tinapay. Pinakain sila ng Panginoon. And then ang tanong ng Panginoon sa kanila, siningil out niya si Pedro. Sabi niya kay Pedro,
Peter, agape thou me. Peter, agape thou me more than this. Sagot ni Pedro, Lord, you know that I feel you thee. Sabi ng Panginoon, feed my lambs. Pangalawang tanong ng Panginoon sa kanya, Peter, agape thou me? Ang sagot uli ni Pedro, yes, Lord, I feel you. And then, for the third time, bumaba na ang Panginoon. Peter, filio thou me more than this? Sometimes, hindi natin nakukuha. Imagine tatlong kalahating taong kasama ng Panginoon itong mga ito. Araw at gabi. At siyempre, alam na alam nila yung Greek sa panahon yun. That was the language in Palestine, the koinonia, the common Greek. Peter must have understood why the Lord used agape for the first two questions. But somehow, he just ignored and continued in answering filio. Mga kapatid, pangatlong beses, tanong ng Panginoon, Peter, filio thou me. Bumaba na ang Panginoon sa level na maunawaan ni Pedro. Nais ng Panginoon ay parating ang mensahe. Above all this, are we willing to follow the Lord Jesus Christ with blessings or without blessings? With persecutions or without persecutions? Are we willing to follow Him for the sake of what He did? Kahit na lamang dun sa pagbigay niya ng buhay para sa atin, handa ba natin siyang sundan at ialay ang kanyang buhay, ang ating buhay para sa kanya, mga kapatid? Si Apostol Juan ay merong ganong pananaw. Sa John 3:16, ang sabi ng Apostol Juan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, nung ito'y dumating na sa epistle, ang 1 John 3:16 ay may iba ng dating, mga kapatid. Anong sabi ng Apostol Juan sa 1 John 3:16? Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. We ought to lay down our lives for the brethren. Hindi man natin hinihingi na magkaroon ng persecution sa Pilipinas. Pero mga kapatid, ang ating bansa ay naghahanap na. I think it was last month, nabasa ko sa dyaryo na naghanap ang ating presidente ng the safest, the best, and safest way to implement the national ID system. Hindi man natin ini-expect, hindi man natin pinagpipray na magkaroon ng pagbabago na abrupt sa ating bansa. Na ano pa, lilimitahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Lalo na
Sinabi ng Panginoon sa Matthew 10:22, you will be hated of all nations for my name's sake. Dahil sa ating iginigiit ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, papupuutan kayo ng mga bansa dahil sa pangalan ko. Hindi natin kailanman ipagbibili, hindi natin ipagpapalit, hallelujah, ang pangangaral ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang pangaral ng kamalalan ng katuwiran, malinis, matuwid na landas, ang standards na iniwan sa atin ng mga apostol at ng ating mga elders, hindi natin, mga kapatid ko, ipagpapalit katulad ng ginawa ni Esau sa isang mangkok. Ipinagpalit niya kay Jacob ang kanyang pagkapanganay. We will remain loyal first and foremost to our Lord Jesus Christ. And then as 1 John 3:16 says, we will also be loyal to each other. Because if we are loyal to the Lord Jesus Christ and His Word and His truth, it will be just natural for us to be loyal to each other that love the truth. Then the question goes in, why believe in the Filipino? This country has been used by the Lord to give a sanctuary to the seed of Abraham. Because of that, we experience the blessing. There is prosperity taking place, but we are forewarned, beware of prosperity. It is a more dangerous test than adversity. May blessing sa ating bansa nito. Kahit saan tayo paroon, hinahabol tayo. Ang sinabi ni Haring David ay very applicable sa bawat Pilipino. Goodness and mercy will always follow us all the days of our life. Because of God's promise to Abraham, we will be followed by goodness and mercy, mga kapatid. And we will remain loyal to the Lord Jesus Christ. Loyal to the apostolic doctrine. Loyal to the standards of holiness that we espouse. And become loyal to each other. Being mature to understand na hindi tayo nag-aagawan sa isa't isa. Hindi tayo nagpapakompetisyan sa isa't isa. Tayo ay nagtutulungan sa isa't isa. We are being trained to become matured in our understanding of the situation. Hallelujah! Ang ating kapatid, kung saan man sa naroon, sa barangay man, sa syudad man, pareho tayong gumagawa para kay Kristo. Iisang kaisipan, iisang layunin, iisang itinas, iisang Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus. So, Philippine Church, continue in this blessing from the Lord, and we will see greater things. Greater things from God for His glory. Let's all stand and give the Lord glory and praise, mga kapatid. Hallelujah! Ating purihin at ang isang bahay ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Purihin pa natin ang Panginoon, mga kapatid.
Blessing is not our goal. That's our destination. Amen. We are promised of blessing. Amen. Praise God. Tayo po'y pinangakuan ng pagpapala ng Panginoon. Amen. Praise God. You see, we have a lot of things to celebrate for. Amen. Praise God. We will celebrate for the victory of reaching our influence over 1 million souls. Amen. We will celebrate for the blessing of God because we bless the people of God, Israel. We will celebrate because of the promise of prosperity. And for another 1 million souls every 5 years. Clap your hands unto the Lord. Since the Lord will prosper us, be mature and be loyal. Amen. We do not seek after the blessing. The blessing will seek for us. Amen. And shall overtake us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Celebrate. Jesus celebrate. Amen. Praise God. Minsan pa natin palakpakan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. This time, mga kapatid, we will proceed to our ordination service.